Ang ating kwentuhan napapakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede natin pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast. Welcome sa isa naman pong edisyon ng ating kwentuhan at sa episode natin ito ay pag-uusapan natin, pagkukwentuhan ang nalalapit na balik eskwela. Sa episode natin ngayon ay pagkukwentuhan natin kung ano nga ba yung mga naranasan natin na nung mga panahon na tayo ay nagsisimula pa lang na pumasok sa eskwela. At para pag-usapan natin yan, kasama natin yung isa nating kaibigan. Walang iba kundi si MJ. Hi MJ, good evening sa iyo and welcome to the show. Hi, good evening. Hello, Yeah. good evening. MJ, ito, pagkwentuhan natin yung time na pumapasok pa lang tayo ng kinder. So, anong mga usual na drama mo nung maliit ka pa? Kasi hindi naman ako yung typical dati na, di ba, oo, hinahatid ako ng parents ko, pero yung tipong hindi ako yung umiiyak, yung kailangang escortan hanggang sa loob ng room, hindi ako yung ganun. Kasi usually, yung mga bata, ganun, di ba, kailangan escortan ng parents hanggang sa loob ng classroom, tapos antayin na makapag-settle ka. Hindi ako ganun. Hindi nga ako daw umiyak eh. Ayun nga. Siguro Ikaw? ako rin, nung bata ako, yung daycare center na malapit doon sa amin, kasing just, parang just a few blocks away lang. Just a few blocks. Ilang bahay lang yung layo mula sa bahay namin. So, ilang hakbang lang. Nandun na ako sa daycare center. Pero hindi rin ako katulad ng ibang bata na yung tipong iiyak pag iniwan na ng magulang sa loob ng eskwela. Pero ito, ano yung usual na baon mo nun? Ay, ako, sagana ako sa baon nun dati. Naalala ko pa nga nun, partner lagi yung backpack ko sa lunchbox ko. Ano pa yun eh, Ruby Rabbit ata yung uso nung time na yun. O Ruby Rabbit yung lunchbox ko nun. Tapos ang laging baon, dapat may juice. Kung hindi Chucky. Yung mga Zesto, tanda mo yun? Meron pa ba nun yung mga Zesto? Ay, meron pa rin yan. Tapos yun, mga cupcakes. Uso pa ngayon dati yung inipit, mga ganyan. Ewan ko kung may inipit pa ngayon. Meron pa rin. Oh, yun, mga fudgy bar. May fudgy bar na ba noon? Hindi ko natanda eh. Feeling Basta ko, yun. nung bata ako, ang usual na baon ko lagi, it's either Skyflakes, Fita, Tabang. fudgy bar, tapos yung, either, may juice akong baon. Alam ko may iba pang, basta kakompetensya siya ng Zesto nung araw. Ano ata yun? Big 250? Hindi eh. Hindi Big 250. Wait lang. Hanapin natin sa Google kung ano yung mga Tetra Paks na binibenta noon. Hanapin ko din yung baon ko dati. Ito, search natin yung mga images na. May big, though yung Big 250, ito nung time na nandito na ako sa Maynila noon. Iba yung mga tinitindang tubig, yung mga Tetra Pak noon. So, may Zesto, yan, minsan baon ko to. Kaso, mas mahal lang to ng konti. Ano ba? Di ko mahanap yung Hindi Wala ko na yung mahanap. face. Mukhang face out na. Mukhang face out na itong, yan, yung JR Mango, dito ko na lang naabutan sa Maynila to eh. Basta, yun yung mga juice na, usually Zesto, kung hindi man yung competitor niya na mas mahura. Chucky lang lagi ko natatandaan na pabaon dati. Oo. Tapos yung mga, ewan ko kung meron pa yun, yung literal na cupcake talaga yung brand niya. Okay. Cupcake, mga ganon. Hindi naman Lemon Square yan, no? Hindi. Pero yun, naranasan ako din magbaon ng ganun, mga ganun. Tapos meron pa yung pocket money kasi yung mga teachers, nagbebenta ng mga candies. Usually ganyan eh. Dapat may bibilhin ka sa school. Pero kasi ako grade 1 naman ako sa yung Catholic school sa amin sa probinsya. Doon ako nag-grade 1. Pero alam mo nung bata ako, seryoso to, pero may inggit ako sa mga classmate ko dati na sila may baong pera, pambili ng kasi ang usually binibili ng mga kaklase ko ng elementary, si Cheria. Ang penge. Lagi na mumuraot na mali. Pero, ayun din.
Ang Nagbabaon ano ka ko ng din, may kanin nun? baon ako this time dahil maghapon yung klase. So may baon May kang lunch break kanin. kami, oo, baon ng kanin, tapos Oo. ulam. Ang ulam ko noon, it's kundi man hotdog, manok, ayan. Typical ulam, hotdog and Typical fried na, chicken. oo, typical na hotdog at Ako saka fried kasi chicken. Ako Oh. kasi sa yung school ko nung kinder and grade 1, tapos nag-transfer ako ng grade 2. Yung kinder grade 1 kasi sa amin, doon sa school na yon, parang tanda ko hanggang 7 to 11 lang yung pasok. Tapos 11 to 1 p.m. yun yung break. Pero pinapauwi sa bahay yung mga estudyante. Then magre-resume yung class ng 2 or 3 p.m. tapos hanggang 4 lang. Parang mga ganun dun sa amin. So uuwi kami ng bahay, dun kami kakain ng lunch. So yung bit-bit ko talaga lagi. Parang yun nga, pang snacks lang. Ganyan. Kasi nung elementary ako, eto naalala ko pa noon eh. Nung grade 1 ako, pag lunch break na, umuwi ako sa bahay. Oh, Umuwi ako sa malapit. bahay para mananghalian. Tapos ibabalik nila ako sa school before 1 o'clock. So, yun yung siste. Pero hindi Mm. yun nagtagal. Kasi ang sinabi ko noon, gusto ko na magla-lunch ako sa school para ano. Ang ano ko naman, usually ang uwian namin noon ay 3 o'clock ng hapon. Ang mga nasa siguro grade 3 hanggang grade 6 siguro 4 o'clock. Tapos yung mga high school hanggang alas 5 ng hapon. Pero maghapon yung klase. So yung kaming mga grade 1, kami yung tipong alas 3 ng hapon umuwi ng bahay. Ganyan. Kasi nung time namin, sa pagkakaalala ko, nauulit pa yung subject. Halimbawa, may reading class ako ng umaga, tapos sa hapon may reading class ulit ako. Ganun yung schedule namin nung grade 1. Pero may ilang subjects lang noon na ganun yung setup. Parang more of English at saka reading subject lang yun. May ganung nauulit lang siya throughout the day. Ganyan. Tapos the Mm. rest, isang beses lang sa isang araw, ganyan. Sa inyo, MJ, ganun. Ganun din ba? Grabe, Yung klase. natatandaan mo pa rin. Sa akin, hindi na rin malinaw yung memories. Pero alam ko, di ba nung pag grade 1, doon na yung kinder grade 1, yung tinuturuan na kayo magsulat, magbasa, Oo. mga ganyan, di ba? ako kasi that time, marunong na magbasa at magsulat. So, sa ano pa nga ako nun eh. Naiinis pa nga sa akin yung mga teacher nun. Kasi dahil nga marunong na ako magbasa at magsulat. Tapos mag-cursive, nagka-cursive na ako nun grade 1. Ikot daw ako ng ikot sa classroom. Parang puro kabulstugan lang. Nagawa ko ng kinder at grade 1 ako. Hindi ko na rin matandaan yung subject nun eh. I think English reading din. Ewan ko kung may math na by that time. Well, simple addition lang yun, subtraction, mga ganun. Pero Wala na, alam hindi mo, na malinaw sa akin yung memory ko ng kinder grade 1. nung grade 1 ako, ayun din, mayroon Mm. din kaming writing book. Mm. Basta kailangan mo siyang matapos throughout the school year. Ah, Kung hindi mo siya matatapos, hindi ka makakapag-clearance. pwede? Hindi ka makakapag-clearance. So, ganun sa school namin. Pero alam mo, Grade nalusot ko. 1, may Oo, clearance na? nalusutan ko yun. Oo. Oh, Oo. May clearance na. Ayun, nalusutan ko yun. Hindi ko alam paano. Pero doon pa rin naman hindi ako pa nag-grade 2, nagsulat. ganyan. Grade Pero 2 ano mo nagsulat yun, to. though masipag din naman ako magsulat, na cursive writing, ganyan. May penmanship book na binibigay din yung school. So, di ko lang sure kung ganun ba yung ginagawa ngayon ng mga even private schools na bibigyan sila ng Eh, di writing ba book simula para nung matuto sila na magsulat ng dikit-dikit at para makapagsulat sila ng maayos. Kasi eto napapansin ko rin na may mga bata ngayon, may mga estudyante ngayon na ang pangit ng cursive writing. Oo. Ikaw, tingin mo, anong observation mo doon, MJ? Speaking of cursive, naalala ko yung ka-blackmate natin dati si Jessie. Ang ganda ng cursive nun, di ba? Oh, Tanda mo grabe yun. ba? Oo naman. Pero yung mga handwriting nga ng estudyante ngayon, ang papangit. Hindi ko alam kung di na pinagtotoonan ng pansin ng mga teacher yun ngayon since dapat kasi yung mga parents na nagtuturo sa batang magbasa at mag-start magsulat, 'di ba? Oo. Kaya feel ko hindi na masyadong pinagtotoonan ng mga teacher yun ngayon. Kaya ang papangit na sulat ng mga estudyante ngayon. Oo, Oo. nakakita ako, grabe. Alam mo, maski ito sa trabaho ngayon may mga nakikita Mm. ako ng mga bata or may mga kasama ako sa work na yung tipong yung kung paano sila magsulat pag binasa mo, akala mo parang tinahig ng manok.
Ganun yung Sobra mas itsura ng malala pa sa ano, kinain yung sobrang manok. pangit. Ito, Hindi ko nga alam kung paano nila nababasa yun. oo, dinaigdo. Minsan, yung sulat ko rin naman. Oo, ang sulat pa nga, ano nga sa akin ng mga kaibigan natin, tsaka iba ko makasama Mm. sa trabaho. Yung sulat ko parang ano daw, parang cursive daw ng doktor. Ganun daw ako magsulat ngayon. Pag nagka-cursive ako ganun, sulat doktor daw. Ang ano ngayon, usually kasi ang ginagawa for ano kaya dun binibigyan na writing block yung mga bata. Para Mm. maiwasan yung daldalan sa klase. Para may So kasi, ginagawa ka, ano, para may ang dami ginagawa. kasi Oo, nagbago, di ba, nung oo. pandemic. Yan, isa pa After yan. ng pandemic. Kaya, yun. Feel ko hindi na ganun ka-strict yung mga teacher compare sa batch natin at yung mga naabutan ng pandemic. Mm-mm. Basta masagutan mo lahat ng module mo lang, hindi mo nga lang sure kung sino nagsasagot ng module Minsan niya. nga, ano pa tawag dito, yung nanay yung nagsasagot. Kaya pagtapos ng school year, Totoo. takot-taka ka, ba't ang taas ng grade ng mga to? Pero pag tinawag mo sa Diba? recitation, di naman sila makasagot. Ba't ang tataas ng grade ng mga to? Ayun nga Well, eh. tignan natin. For sure, dahil limited na yung nagkakaroon na lang ng online class pag ganitong may masama ang panahon. Meron pa ba? Oo, yun sa bagay. Kapag masama ang panahon, Oo. ang doon na lang nagkakaroon na lang ng online classes pag pag ganyan yung sitwasyon. Pero ayun, makikita mo na lamang din pag nasa klase na, doon mo lang malalaman kung talaga bang nag-aaral na maigi yung Productive. bata. Oo. Yes. Mm. Sa case ng kapatid ko, mula nung grade 1 siya Mm. siguro hanggang ngayon, hindi ko siya nakita na natuto na magsulat ng cursive. Wala. Makikita mo din yung ano niya, ang pangit na ulat. Ano. Ikaw Same ba, sa kapatid ko. MJ? Oh. Same sa kapatid ko. Diyos ko, ilang taon na. Ayan, pareho na kami nag-work dalawa. Pero yung sulat kamay niya, ang pangit. Parang kinayod ng manok nga. Kaya, di ko, nakita, hindi ko nga rin siya nakita mag-cursive eh. Ewan ko lang. 1 year lang naman yung gap namin. Parang hindi na masyadong big deal ata sa time na yun yung mga cursive handwriting. Mm. Require pa rin ba yun ngayon? Siguro, sa office naman, di naman siguro may mga nag-cursive pa rin, pero may mga makikita ka doon na wala eh. Just the typical na penmanship, ganyan, blah, blah, blah. Na yun yung itsura. Pero kung halimbawa, ito tinatry kong basahin dahil minsan may mga administrative work din naman akong ginagawa sa office. Especially pag may mga inaasikaso ako requirements, kapag may coverage, ano. May mga katrabaho ako na yun din. Sulat. may mga katrabaho din naman ako na maganda ang sulat. Ganyan. Despite na actually may mas matanda pa sa akin eh. Ang pangit ng sulat eh. Kala mo parang sulat ng grade 1. Kahit sa amin din may ganyan. Imagine mo maski, eto, ewan ko kung pwede sabihin to, di kaya ako mawawala ng trabaho dito. Kasi di ba pag mag-route ng mga papers sa amin, siyempre may mga routing slip na tinatawag. Oo. Andun yung, halimbawa, from our office, ipapadala sa other office, tapos isusulat doon sa routing slip kung anong dapat na action ang gawin. Minsan, nagsusulat doon yung mga officials. Mga officials yun Wag na natin pangalanan. Wala Oh, akong trabaho. Hindi ko mabasa. My God. ayan. Hindi ko Wag na alam natin kung... pangalanan kung sino-sino sila. Oo. Talagang, alam mo, dadaan sa akin yung papel. Ipapasa ako doon sa katrabaho ko. Tatanungin ko kung nababasa ba niya. Tapos ganun din ipapasa din niya. Ipapasa din. Kasi di namin maintindihan lahat sa office yung sulat. Ay, oo. Ako, imagine mo yun ha. Oh my God. Iniisip ko na kaagad. My Diba? Just, yan, no? Pero ano ba? Anyway, ayun. Gaganda pa ng mga ballpen. Saka Gaganda monster. ng ballpen. Iba sign pen pa. Tsaka yung tipong panigurado, yung iba yung mga ballpen nila sa office, yung mga naka-embroidered pa yung pangalan, no? Oo, calligraphy pen. Calligraphy Montblanc pen. pa nga, yung mga Tapos, branded pa nga eh. mga branded pa. Tapos yung presyo ng mga ballpen, libo-libo, ano, no? Yung tipong kalahati ng sweldo na natatanggap mo tuwing cut-off. Yan yung presyo ng ballpen. Mas mahal pa nga yung ink kaysa sa sahod mo sa isang araw, Diyos ko. Oo. O, diba? Tapos ganun lang yung handwriting. Siguro ito na, throughout the years, ito may Mm. mga, nanghingi ako ng mga mag-share sila about ano ba yung first day of school for nila. So, ito yung isa.
excited sa bagong notebooks, pad paper at pen or pencils. Ikaw ba ganun din ba nung ano? Nung Oo, lalo na yung mga pencil. Basta syempre, basta dapat bagong year, dapat bagong school supplies, mga backpack, oo. sapatos, ganyan. Tapos gusto ko yung mga pencil case na, alam mo yung parang multi-purpose na siya, meron na Oo. siyang May ibang level pencil. pa yan Ay, eh. oo! Yung may lagay na mismo ng mga pencils, tapos may sharpener, minsan nga may ruler pa, may gunting, yung mga Oo. ganun. May eraser pa. Tapos iwawala Oo. din siya sa classroom. Ito yung sa akin, yung mga notebook ko nung colored lang din eh. Tapos Oo, composition ordinary pa. lang din. Oo. Siguro nung grade 2 ako, ang ano lang ng nanay ko, binilhan ako ng isang notebook na may cartoon ng ang cover. So yung Mm. tandang-tanda ko pa yung notebook ko na binili ko noon, Jimmy Neutron. Tapos sabi ko sa nanay ko, "Ma, gusto ko sana lahat." Eh wala, di ako pinagbigyan. Isa lang daw. Mahal kasi. Nung time Buti na hindi ka namili ako nag-note noon, na nung time na mukha ng artista. ay, di ako umabot diyan na bumili ako ng bumili ako ng notebook na may mukha ng artista. Siguro yung may mga Mhm. classmate ako, ang cover ng notebook nila, especially ito sa mga kaklase kong babae. Mga Winx, mga Strawberry Oo. Shortcakes, Naranasan ko yan. mga Powerpuff Girls, ayan. Yan yung mga covers Naranasan nila. ko yan. Yung mga kaklase ko namang lalaki, usually yung mga cover ng notebook nila, mga Gundam, mga si Ultraman, tapos ano pa ba? Ewan ko kung may nag-cover ng bumili ng notebook tapos ang cover ay Godzilla o kaya si King Kong. Ako kasi, naranasan ko lang mag-notebook ng ganyan hanggang grade 1 lang. Kasi pagdating ng grade 2 nag-transfer na ako dito sa Makati. So, Mm-mm. provided na lahat ng Makati government, mga notebooks, kaya di puro logo na ng Binay. Sana yung mga ganyan-ganyan. Tapos, ano mo na lang yan, babalutan mo na lang yun ng colored paper, depende sa kulay ng Common trip. subject. Oo. Tapos yung color depende sa kung anong yano ng picture, 'di ba? Pag sa Oo, eskwela. oo. Basta simula nag-transfer ako sa Makati, hindi na ako nakakabili ng mga school supplies sa gaya ng notebook, O kasi papel, ganyan binibigay naman lapis, na tuwing ballpen. pasukan, 'di ba? Oo, oo. Ewan ko sa inyo, may ganun din ba sa school nyo dati? Or sa Makati lang, Kasi Makati may ganun. ako kasi elementary ako, private school talaga ako nag. Ah, Pero alam mo yon, siguro grade 3 ako nung nalipat ako dito sa Manila. Iba rin yung adjustment na kinailangan kong gawin. So, may times na, ayun din, may mga kasundo ko, may mga kaklase rin ako hindi kasundo. Pero mm. alam mo yon. Pero ang may i-flex ko lang, tuwang-tuwa yung mga teachers ko sa akin dahil sabi nila matalino daw ako. Yun din. Pero Wow. kahit sabihin nila matalino ako, hindi naman ako na pumasok sa honors Oo. nung elementary ako. Ikaw ba, MJ? Pero, Naranasan mo bang maging honors pero sa may mga klase? award-award ka naman. Oo, may mga Kagaya ng award best ako in sa klase. attendance, ano yun? Polite, ganyan. Meron. Ang Ako di ko na matandaan Pero nung kinder ako, wala din ang mga honors. More on awards, ganon. Oo. Oo, wala. Nung time na ano, Tinattend. nung time na grade 3 ako, ay grade 2. Hindi, ito, ang special awards ko nung grade 1, meron akong Best in Leadership Award. Wow, yabang. Tapos Hindi grade ko naman 2, ang akin. grade 2 Best in Speech naman daw ako. Mm. Tapos, nung grade 3 ako, Most Well-groomed daw ako. Maayos daw ako tignan. Ganyan. Grade 4, grade 5, grade 6, hindi na ako ma-attend ng recognition. Hindi ako ma-attend. Ang ending ko palagi ganyan, once na matapos ang klase, uuwi ako ng probinsya. Period. Grade 6, ano bang award ko nun? Hindi ko na matandaan na na meron ako special award. Pero, naalala ko, fifth honorable mention daw ako nung klase nung batch namin ng elementary. Hindi ko rin inakala na aabot ako sa ganon. So, first year, dapat ililipat na ako ng private
ng public, mukhang hindi ako umabot. So, nag-try din ako na mag-apply for scholarship sa school. Kung saan ako graduate nung grade 6, hindi ako pumasa. First year, second year nung high school ako, masasabi ko na yun yung isa sa darkest moments ng buhay ko. Kasi eto, magmumura na ako dito. Mga kaklase ko nung elementary at some of them, may mga kaklase ako nung elementary na yun din, naging kaklase ko nung high school. So, ayun, bullying was so rampant sa school na ano. So, nung third year high school ako, doon ako naka-transfer sa public and doon nabasag yung stereotype ko na mga basag ulo yung mga nasa public school. So, kabaligtaran siya nung in-expect ko dahil it was a good environment. Doon ako nagkaroon ng mga kaibigan. Doon ako nagkaroon ng time na masasabi natin na okay, it's good din pala na mag-aral sa public school. And masasabi ko na it was yung second half ng aking high school life. Masasabi kong yun na yung isa sa pinakamagandang part ng buhay ko. Ayan. So, ayun, MJ. So, kumusta naman yung time na Lang sa nag-grade 3 akin. ka hanggang grade 6 tapos, ayun na, nung nag-high school ka. Kumusta yung high school life mo nun? Puro orgs nga lang ako. Tapos, syempre, papasok dahil kay crush. Uy! Ay! O, sige. Describe natin yung mga crush mo nung high school. Teka lang. Wait. Isang beses lang ata ako nagka-crush ng high school. Kailan yan? First year ba yun? Teka. Oo, first year yun. Tapos sa higher year pa ako nagka-crush nun. Kasi student council siya. Okay. Ako naman. Nung elementary, ano ba, grade 1 meron, grade 2 wala, grade 3 tingin ko may mga lumalandi lang doon. Pero parang nagkaroon lang ako ng crush doon sa isang kaklase ko nung grade 3. Kung kailan patapos na yung school year. So unfortunately, biglang lipat naman ako ulit ng ibang barangay. Lipat ako ulit ng ibang school. Grade 4, nagkaroon ako ng crush sa isa kong kaklase. Pero wala. Grade 5, grade 6, naging consistent ako. First year high school until second year, consistent na ako doon sa tao na yon. Hindi lang kasi ako maakit. Napaka-torpe ko nung time na yon. Pero wala. Hindi meant to be. So, third year, ano ba? May nagkaroon din ako ng crush sa isa kong kaklase nun, pero na-realize ko infatuation lang yon. Tapos, fourth year, hindi. Dalawa yung naging crush ko nung third year. Yung isa infatuation. Yung isa siguro umamin ako sa kanya during that time na nangangampanya na kami for nag-try din ako mag-student council nung third year high school ako as running for fourth year representative. Pero I've got the lowest votes during that time. Bakit? Di naman ako kilala sa school eh. Di ako kilala sa school. Yun sa bagay. Kumbaga neophyte lang ako noon. 94 lang. Tandang-tanda ko pa yung number ng votes. Oo, nung mga bumoto sa akin. 94. Mostly for sure mga kaklase ko. At saka yung sa section nung katandem ko noon, which is yung crush ko. Crush ko nung high school. Ayun, yung crush ko na yun, naging crush ko until fourth year. Nag-college kami pareha sa PUP. Iba nga lang yung course na kinuha niya. Ay, sayang. Sige, magkwento ka, dali. Akala ko taga natin eh. Taga college natin, hindi pala. Hindi. Iba yon. Sa later part na yon, ito rin. May isa pa nag-comment dito. Ang sabi niya, yung grade school daw niya, boring daw. Tapos, nung high school na siya, lonely kasi transferee. High school, nagka-friends din daw siya, pero inulol na niya yung mga batchmates niya after. Tapos, nung college siya, may nanligaw sa kanya sa first day. After 3 years, nag-break din daw sila. Sino kaya ito? Tagal sila. 3 years. 3 years. Buti pa sila, no? Samantalang pero, ewan, wish na lang natin do sa na yan, do sa NGL, na sana nahanap na niya yung taong para sa kanya. Ayan, siguro pag-usapan na lang natin yung mga... Pag-usapan na lang natin yung mga naging crush natin yung high school. Yan, college. Sige. Ako kasi,
Ang funny Ano? nga kasi yung matagal kong crush nung grade school, I think from grade 4 to grade 6, bigla ako naging kaklasmate nung first year high school. Mm. Pero that time, wala na akong crush sa kanya. Tapos Mm. naiinis pa nga ako nun, parang pinagkakalat niya sa classroom na naging kami daw. Diyos ko, first year high school. Parang sabi niya pa na ako daw yung obsessed sa kanya. My God. Pero ngayon, happily married na siya. Huwag natin siyang anuhin. Bahal siya sa buhay. Nung time na, syempre, nag-high school naman tayo pare-parehas. At syempre, pinaka-importanting part to sa buhay ng mga na kailangan pagdaanan ng mga nasa high school ay ang JS Prom. So, that's it. What's your experience? Anong kwentong JS Prom mo, MJ? Ako, ang pangit ng JS from doon sa school namin. Hindi ko lang alam kung dahil sa mga nag-organize kung bakit ganon or dahil public school, syempre wala ka na masyadong ine-expect. Kasi alam mo yung tipong, di ba, ibang JS from, nag-aarkila sila ng mga venue, mga ganyan. Sa amin, sa school ground lang. Tapos as in mga monoblock lang talaga yung upuan. Tapos pack dinner, ganun. Yung tipong Ah? zesto lang talaga mga Pack snacks. lunch! Oo, My oo. God! Tapos naalala ko nun, parang binayaran ata namin dun around 1.5, mga ganun. Ay, wow! Sobrang disappointed kami noon. 2 taon yun Kaya ayokong maalala yung JS prom kasi napakapangit, promise. Tapos yung second JS prom namin doon pa rin ginanap sa school. Nasa loob lang kami ng mga classroom para lang kami Christmas party. Ganun ang peg. Diyos ko po. Oo. Ay, nako. Ano ba yan? Ano ba? Parang masuswerte pa ata yung JS prom mo compare sa akin. Ito, yung JS. Actually, hindi siya JS Prom. Ang ano lang doon sa school namin ay Seniors Ball. Yun yan yun. Yun yung tawag doon. So, ayun, maganda naman. Though sa school grounds pa rin ginanap. Ang kwan ko noon natatawa lang ako sa ginawa ko kasi may 5 akong kaklase na nagpa-picture sa akin. Wow. Nagpa-picture sa akin, pero wala ni isa sa kanila yung naisayaw ko. Oh my God. Parang ang laking, sobrang guilty ko nung panahon na yon. Kasi ano ba yan? Hindi ko man lang sila napagbigyan na maisayaw man lang kahit isang beses. So, ang naisayaw ko naman, swerte ko, yung mga best friend ko no high school, 2 sila. Ay, yung isa, hindi niya ako ma-entertain na maisayaw. Dahil meron siyang may period siya noon. Boyfriend. Hindi dahil sa may jowa siya. Actually, parehas kami walang jowa nung yung crush ko, hindi ko naman din siya naisayaw. Aww. Anyway. Bakit? Wala eh. Ewan ko ba. Ay Pero, naman, isang best lang kayo nag-JS prom? yeah, yung seniors buong ball 4 na namin taon? kung kailan Actually, ang na yon, it's for the fourth year mga graduating students. Ayan. So, para lang Private sa pa rin kanila to? yung mga public na public. Okay. Yun yung ganap. Kung may babalik ko lang siguro yung nakaraan, sige, pagbibigyan ko yung mga kaklase ko nagpa-picture sa akin noon. Kahit yun man lang. Pero alam mo yun, Alam mo, nung college tayo, nag-e-expect din ako ng ganyan. Pero, diba? Meron nga daw, diba? Yung sa Model United Nations nga natin daw na mag-i-invite daw dapat ang from other countries. Tapos, tinatanda ako, sabi pa ni Sir Ryan noon, na parang, yun nga, may pag-aaralan pa nga daw natin yung fine dining na meals. oo, Para kaso, alam mo yun, hindi of natuloy course, yung pandemic. okay. Tsaka anong tawag dito? May budget ba nun? Yun yung tanong doon. Sponsor. Tsaka kung nakahanap ba ng sponsors. Yun yung tanong Wala, dyan syempre nag-pandemic kasi. Tapos pandemic no? Wala, Oo. cancel lahat. No, ito na, yung college days mo. Ilan yung mga naging crush mo? Hindi ko alam kung sa batch nyo yun. Sa batch nyo ba yun o sa higher year? Sige nga, message mo nga sa akin, no? Baka maano ko kung kaklase ba namin o hindi. Hindi ko matandaan kung ito ba yung name niya. Ito ba yun? Sige, message mo, dali. Yan. So, habang Yan ba? mini-message pa ni MJ, higher year namin to. Oh. Higher year namin to. Ano yan? Yung Si yun, United Nations something forum sa school. Doon ko siya unang nakita. Model UN yun. Model United Nations. Mas matanda to sa amin. So, ito. So, siya lang yung naging crush mo nung college. Hindi pa yung isa pa nating, Alin? Hindi. Hindi pa siya naging crush. Hindi ko naging crush yun. Hindi. Yung ba yung kaano mo? Ay, hindi ko naging crush.
Mapapangiti siya. Hindi, friends lang kami noon. Pero, Bibigay ng mali eh. ang Siguro may tawag sinabi doon. sa'yo yun, no? Ayun, may crush nga daw siya sa'yo eh. Pero alam mo, Talaga ba? ayun yung sabi Sige. niya noon eh. Pero check ko Hindi, yung sinungaling inbox. yun. Nung time na nung college ako, siguro first year, ewan ko, hindi sa pagbubuhat ng bangko na may Mm. yung mga kaklase ko nung college, mga kabatch ko, hindi sa pagbubuhat ng bangko. Pero they're medyo though di ko lang sure kung friendly ba sila or what or they're flirting, pero alam mo yon, tinatawanan ko lang kasi Mm. hindi ko nakikita ng pagiging seryoso or ng pagiging sincere. Ayun, second year nag-focus ako sa org. Mm. Third year, alam mo yan, MJ, may naging crush ako pero hindi naging kami. Tandaan ko sino yun, iniisip ko pa ulit. Si Chat mo ano nga kung yan? sino nga yun. Huwag na natin magitin dito. Nananahimik siya. Chat mo na lang, chat mo na lang. Si Hindi ko si na matandaan eh. third year Classmate ako mo ba noon. yun? Ay, wait. Hindi ko siya classmate, pero lower year. Ayan. Minessage ko Oo, na sa'yo. sabi na eh. Oo, yun na, yun na. Kita ko. Pero alam mo, despite that na hindi naging kami, we're still good friends. Cute Ayan. kasi siya. Oo. Cute and bubbly. Tapos, ayun na, fourth year. Siguro, kung kailan pag-graduate na ako ng college, parang wala na akong naging crush noon kasi iniintindi ko na lang Mm. being part of a campus publication, tsaka Mm. makagraduate, yun na lang. That was it. In general, MJ, ano yung masasabi mo do sa college life mo? Medyo boring siya eh. Sir, for real. Ang boring niya kasi unlike nung high school, ang daming exciting part na parang go with the flow ka lang. Tapos kung ano lang yung gusto mong gawin, magagawa mo. Pero kasi nung college, ko ang hirap. More on reading tayo nun eh, Oo. memorizing. Parang kailangan focus ka lang sa studies mo. Tapos hindi naman sa pag-aaral sa mga prof. Ang daming strict na prof sa atin. Lalo na Ay, sa oo. mga minor subjects. Ang kakapal ng reading materials. Parang ano lang nga eh. Kung yung mga classmate ko lang din yung social life ko, ganyan. Minsan lang di kami makakagala. Anyway, siguro ano na lang. Ano pa yung mga bagay mula nung elementary hanggang sa college ka na ano yung mga gusto mong balikan? Ako, alam mo kung babalik lang ako ng elementary, gusto ko maghingi ng sorry doon sa teacher ko ng elementary. Kasi, Grade 4 ata ako nun or grade 5 kasi sobrang asama na ugali ko ng elementary. Alam mo ba, meron kasi kaming isang subject doon. Ano ata yun? Hindi ko matandaan kung anong subject yun eh. ano, EPP ba yun? EPP? yung edukasyon sa pagpapakatao, mga Hindi values, ano ata ba? yun Hindi. eh. Tapos alam ko yung mga paghihilbana, yung mga ganun, mga tahi-tahi or something. Hindi yun eh. Parang TLE ganyan. Oo, parang ganun. EPP atang subject yun. Tapos, ako yung napili niya by that time na mag-compete sa other school. Parang division, division, ganon. Tapos, hindi ako sumipot dahil nabwisit ako sa kapartner ko noon. Tapos, alam mo ba, kinabukasan nung pinagalitan niya ako kasi sabi niya, pinahiya ko daw yung school, pinahiya ko daw siya sa harapan ng principal. Tapos, gusto niyang ipatawag yung magulang ko noon. Wala. Tapos, hindi ko pinapapunta sa school yung magulang ko. Nalaman na lang ng nanay ko nung pinaka last day of classes na nakukunin na yung card. Alam mo ba, sabi ng teacher ko pa noon, hanggat hindi mo pinapapunta yung magulang mo, hindi ka mag-take ng periodical exam. Hindi talaga ako nakapag-take ng periodical exam noon, pero buti na lang nakapasa ako. Tapos nalaman na lang ng nanay ko nung kuha na ng card, sinermonan siya ng matindi ng teacher na yun doon para mapahiya yung nanay ko. Galit na galit yung nanay ko sa akin. Yun, gusto kong balikan yung teacher na yun. Hindi ko alam kung nagtuturo pa siya now. So mag-sorry sa kanya. Pati doon sa classmate ko na sinaksak ko ng board. Gali. Oh, sobrang sama ng ugali ko doon no elementary. Imagine mo sinaksak ko ng ballpen. Ewan ko na kung may ganun pa mga experience sa May mga mga bata ngayon. may saksakan ng ano. Alam mo, pag ginawa nila yun, matik na mapupunta sila sa guidance office. Ay, hindi Mapapag nagsumbong naman yung ka-classmate ko na yun. Lalaki yun eh. Sinaksak ko ng ballpen sa kamay. sa Kasi, kamay di pa. ba? Kasi tinutukso-tukso niya ako eh. Kung ano nang pinaggagawa niya sa akin. Siyempre, considered yun as bullying. Oy, lumaban lang ako. Oo. Malaglag. Grabe, umiyak-iyak pa nga ako nun kapag ginaasar niya ako nun. Eh, napuno ako. Sinakta ko ng ballpen.
To bullying tayo, ay mga back to school. So, eto naman, may gusto akong balikan nun. Kung may babalikan man ako, gusto, alam mo nung grade 1 ako, tsaka grade 2, yung religion teacher ko, sumalangit na wapong kanyang kaluluwa. Lagi niya akong nasa-sermonan kasi ang daldal ko daw. Ang lakas ng boses mo! Ganyan araw-araw, every time na magtuturo siya sa klase namin. Ako lagi napapag-initan. Ang lakas daw ng boses ko. Ewan ko, madaldal. Mukhang sadyang, inborn na ba sa akin ng pagiging madaldal? Anyway. Di ba may yun? Di ba dati nung elementary, ewan ko kung hanggang high school yun, merong ina-assign yung mga teacher, halimbawa si president, tapos aalis si teacher, paglilista Oo. sa blackboard ng noisy. Noisy. Tapos Ayan, may yung ganyan din yan. palatayo, ganyan. Noisy at Nalista ka ba standing. doon? Nalista ka Oo, ba doon? nalilista din ako doon. As much as possible, pinipigilan ko yung sarili ko. Pero, wala talaga eh. Pero alam mo yon, may times naman talaga na nananahimik ako sa klase. Pero, yung mga klase mo lang talaga yung madadaldal, sila yung life protect, damay na. Damay-damay talaga. Lalo na mga bata pa tayo. Alam mo, walang yung maingay sa mga bata. Ito, ano ba yung Sige. Ano yung worst na-experience mo mula nung elementary at saka high school? Paano worst yung ginawa ng teacher? Pagdidisiplina ng teacher? Oo, yung na-experience mo. Yung pinapalo sa kamay ng stick. Pero na-experience ko ba yun? Oo, na-experience ko ata isang beses yun. Dahil sa mga noisy ata yun. Yung papaluin ka ng, kung ilang beses ka malilista sa blackboard na noisy, yun din yung palo ng stick sa'yo. Pero ngayon, pag ginawa ng teacher yung palo-palo na yan, ganyan, social media ka na eh. Oo. Ito, ina-experience ko naman, grade 4 ako noon. Nalista ako ng noisy. Ang ginawa ng advisor ko, pinasquat ako. Pinasquat kami sa klase. Alam mo, kinabukasan, 1 linggo akong hindi nakapasok. Nagkasakit ako noon. Nilalagnat ako noon, trangkasong inabot ko noon. Tapos siguro mga first year high school doon ako noon. Parang siya yung ng Boy Scout do sa school. First year high school ako nito Ayun din, ako kinurot ako sa tagiliran. Tapos, ayun din, yung nangyari sa akin. Trinangkaso ako. Alam mo yun, yung tipong pinatignan nila sa albularyo. Yun yung nakabati sa akin. Nabati ako. Kaya ako nagkasakit. Di ba para mawala yun, kailangan lawayan yung talampas. Buti naman, kaya ako gumaling din nun. Wala lang, yung mga tapal-tapal sa noo ko, ganyan. May mga sulat pa na kung ng orasyon. Ganyan, yan yung fever. Actually, di nga cool fever yun eh. Basta lang, papel, tapos may paste, lalagyan mo lang yan, tapos lalagyan mo dito sa noo, tapos meron din sa likuran. Pag may mga dikit-dikit doon sa pag natuyo na, makangati na yung likod mo, to the point na, pipigilan mo yung sarili mo wag mo alisin yung dikit, pagkakadikit ng tapal. Hanggang sa, okay, sige, hayaan na lang natin matanggal mag-isa to, okay. Ayun, yun yung ilan doon sa mga worst, pero of course, on a daily basis nung high school ako. Ayan, bullying. Yung tipong kahit wala kang ginagawa, pinagtitipan ka ng mga kaklase mo na may nambabato ng eraser, may nambabato ng chalk. Ang pinakamalupit pa doon, namamato ng upuan, nakawalis. Na-experience mo? Oo, yun ang na-experience ko. Partida, private school ba yun? Private school yun. Tapos wala, nagsusumbong ako sa teachers ko noon. Wala silang action. Kaya sabi ko sa loob-loob ko, mga walang kwenta itong mga tao dito. Buti na lang, umalis na ako doon. Yung time na yun. Kasi talagang ang malas ko noon. Ay, nako. Iniisip ko nga minsan. Minsan iniisip ko, kamusta na kaya itong mga hayop na to? Ano kaya mga pinaggagawa nila sa buhay ngayon, no? Pero, di mo ba friend sa Facebook? Ay, hindi. Lahat ng mga nambuli sa akin nung high school tsaka elementary, hindi ko sila friend sa Facebook. Hindi ko sila ina-add. Tsaka wala akong pakialam, wala akong na alamin pa kung ano yung buhay nila ngayon. Na masilip ko anong ginagawa nila sa social media. Bahala kayo sa buhay nyo. Ganun. Kasi, alam mo yon, hindi ng trauma at hindi yung trauma na naranasan ko sa eskwela na yun. Currently, yung eskwela na yun, kakaunti na lang yung estudyante.
Yung tipong bawat section nata nila nasa 8 or 10 na lang per section. Ganun na lang yung ano. Tsaka ang ano na lang, parang isang section na lang ngayon yung ano, yung paano school na yun. Before the pandemic, nagkaroon pa ng iskandalo yung mga may-ari ng eskwelahan. Ayun, yun pa yung nagpalala doon. So anyway, ayun, bro, dito na lang natin tapusin. Siguro ano na lang, para tapusin natin tong episode na to. Ano yung pwede nating ibigay na lesson or advice sa mga bata nag-aaral ngayon? Paano ang advice? Yung mga nag-aaral ba ng college, high school, Siguro mga elementary? elementary, high school, ganyan. Sige, damay na natin pati college. Ako, ma-advise ko sa elementary, sa una lang nakakatakot, yung first day sa una lang nakakatakot. Pero pag nandun ka na sa classroom at nakipag-socialize ka na sa mga classmate mo, ay enjoy mo yun. Tapos yun, parang laro-laro lang, ganun lang. O nga, no? Ikaw, Siguro ano din, elementary. yun nga din, para doon sa mga bagets, sa mga for sure naman, di naman nag-first, for sure yung mga pamangkin ko naman, hindi sila yung tipong pag iniiwan ng nanay, Iiyak. iiyak sa klase. So, siguro para doon sa mga nanay, advice natin doon sa mga nanay na may mga anak na chikiting, tulungan niyo yung mga chikiting nyo na i-build yung self-confidence nila pagpasok sa klase. Para kung halimbawa papasok na sila sa classroom, confident na sila makipaghalubilo sa mga kapwa nila estudyante, sa mga klase nila, para hindi na darating doon sa point na iiyak yung bata. Mami, gusto na ba? Mami, dito ka lang. Ganyan. Para maiwasan na natin yung ganung nahayaan natin yung mga anak natin. Anak natin, yung mga anak nila na yun, magkaroon sila ng self-confidence, na magkaroon sila na kaya nila makapag-socialize at kaya nilang i-enjoy yung first day at saka yung mga susunod pa na mga araw para sa ganon, tuloy-tuloy lang, happy-happy lang ang buhay. Ganyan. High school. O siguro sa high school, siguro doon sa mga high school, especially mga grade 7, siguro ma-apply na lang natin to in all levels, no? Na wag basta-basta, no? Na magpapadala sa kung anong, wag basta-basta magpadala sa peer pressure ng mga kaklase, ng mga kabarkada. Ito na kasi yung stage na nag-explore na sila na ine-explore na nila yung sarili nila. At doon na sila sa adolescent stage. Yan. Doon na sila, ito na yung point na gusto na nilang mag-explore ng mga bagay-bagay sa buhay. Ayan, of course, dapat din nilang i-prioritize din yung pag-aaral nila. At saka, kung ako sa kanila wag muna silang mag-boyfriend, girlfriend. Kung halimbawa, kasi minsan talaga, to the point na may nasisirang buhay dahil dyan. Especially, lalo na, may mga cases pa rin tayo ng teenage pregnancy. So, kailangan din talaga meron din patnubay yung mga magulang doon sa kanilang mga anak yan. Tama. Ako naman, mapapaya ko sa mga high school student. Yun nga, gaya ng sinabi mo, pag sila masyado magmadali sa mga ganong aspeto ng bagay. Kasi yung pagdadaanan din naman nila yan kapag tumanda na sila. Lalo ngayon tumataas yung rate ng HIV cases, lalo na sa mga teenagers. Ay, totoo diba? Yan, totoo yan. Anong mapapala nila dun sa life nila na yun kapag nagkaroon na sila ng ganong sakit, sabihin na natin. Kung ako sa kanila, okay lang mag-enjoy. Pero for me, kailangan muna nilang mag-focus sa future nila, sa pag-aaral nila. Kasi feel ko yun yung pinaka-peak peak ng life nila, yung high school. Na kapag kung ano man yung gagawin mong decision doon, mag-a-affect yan pag nasa college ka na. Kaya dapat i-prioritize muna nila yung mga bagay-bagay bago sila gumawa ng mga decisions na ganon. Ito na. College. College. Ito rin yung part na masaya, no? Na memorable, na as much as possible, kung nasa college ka na, i-enjoy mo yung buhay mo na nag-aaral ka sa kolehiyo. Marami kang matututunan sa buhay once you are there. Of course, magkaroon ka rin ng priorities sa buhay. You should know kung paano mo i-manage yung oras mo. Kasi, of course, hindi lang din naman sa pag-aaral iikot yung buhay mo. Meron na ring part yan na kailangan mo na makipag-socialize, kailangan mo na kasama sa mga kaibigan mo,
mas malaki na yung circle of friends mo compared dati. And ayun din, mas maging din, dapat maging wais din tayo when it comes on decision making. Kasi kung ano man yung gagawin natin sa buhay, kung tayo ay nasa ganyang yugto, makaka-apekto rin yan sa magiging progress ng buhay kolehiyo mo. Kung makakagraduate ka ba on time o may extend ka ba ng ilang taon. Ayun lang. Tsaka at the same time, kung darating man sila sa point na may hirapan na sila sa college life nila, syempre, wag nilang kakalimutan na magdasal. And of course, kung nandyan naman yung mga kaibigan mo para tumulong, always welcome it na nandyan sila para sa'yo. Natanda silang tumulong. Ayan. Ang dami mo nang bigay pa. Wala na ako masabi. Ako naman, may papayo ako sa kanila. College life, parang life is not a race. Huwag ka magmadali. Take a moment, one step at a time. Halimbawa, yung mga kasama mo, yung mga classmate mo, ang bilis ng progress sila, ang dali nilang natututo sa mga ganito. Tapos ikaw, napipressure ka kasi bakit di ko tumaunawaan, sila nagigets naman nila. Huwag nilang i-let down yung sarili nila na aabot sa point na nai-insecure na sila sa mga classmates nila. Yun lang, na sana isipin din nila yung mental health nila kasi ang daming nape-pressure na mga college student, di ba? Na parang, bakit ba ganito? Mga inaaral namin, hindi ko na nauunawaan, mga classmate ko, hindi ko masabayan, mga ganyan. Huwag silang mape-pressure sa ganung bagay. Focus lang sila kung ano yung goal nila. Hayaan nila yung mga nasa paligid nila. Kung sa tingin mo ikaw nahuhuli ka, huwag ka makipagsabayan nun kasi iba yung capacity mo, iba rin yung capacity nila, iba din yung kakayahan mo, iba rin yung kakayahan nila. Huwag mo i-compare yung sarili mo sa ibang tao. Ayun. Yun lang. And with that, siguro na lang din. Para do sa mga estudyante ngayon mahaba ang lalakbay nyo bago ninyo maabot ito. And at the same time, kung sa tingin nyo, especially do sa mga elementary at saka high school, na laki lang ng problema ko. Mani pa lang yan. Mas malaki yung problema na harapin nila once na magtapos na sila ng kolehiyo. Kasi nandun yung tunay na laban ng buhay. Ayan. And with that, thank you MJ for joining me on this conversation. At syempre, ayun, para doon sa mga bata, sa mga magulang na makikinig sa episode na ito, ayun lang, gabayan niyo po yung mga anak ninyo, wag niyo po silang pababayaan, and at the same time, gabay lang, support lang din. Support niyo lang sila sa lahat ng mga gagawin nila sa buhay. And with that, thank you so much MJ. Thank you. Bye-bye. At dito nagwawakas ang episode ng ating kwentuhan. Pwede mong balikan ng libre ang mga previous episodes ng Kwentuhang Random the Podcast na available sa Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Player FM, Pocket Cast, Radio Public, Spotify at Zeno FM. Hanggang sa susunod nating kwentuhan,